like Him. Standing somewhere in the shadow. Standing somewhere in the shadows to find Jesus. He's the only one. He's the only one who cares and understands. Standing somewhere in the shadows, you will find me. And you'll know Him. And you'll by the will praise Him. His hand. I shall know Him. I shall know Him. As redeemed by His side, I shall stand. I shall know Him. I shall know Him. By the means of the His hand. Standing somewhere in the shadow. Standing somewhere in the shadows, you find Jesus. He's the only one. He's the only one. Help us, Lord, to know You. Who cares and understands. Standing somewhere in the shadows, you will find me.
gather in His name and worship Christ our Lord. Worship Jesus Christ. Once again, we have come into this. Oh, we have come into this place to gather in His name. May isang layunin sa gabi ito. Worship Him. Sali ng ating pagtitipon. We have come into this place to gather in His name and worship Him. We have come into this place to gather in His name and worship Christ our Lord. Come, Holy Spirit, come into my heart. Come, Holy Spirit, come into my heart. Oh, Lord, come to me, sweet Holy Spirit, I pray. You are the joy of my heart. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Yes, Lord God. As we gather in this day, Lord God, we magnify your name, Lord Jesus Christ, Lord God, for all of the things that you have done in our lives, oh God. Hindi ka nagkulang, Panginoon, sa amin. Salamat po, Lord, sa pagpapabay ng aming mga pangangailangan, sa kagalingan ng aming mga karamdaman, Lord God. Ibinabalik namin sa iyo ang lahat. At sa gabing ito, Panginoon, na natagpuan namin ang aming sarili na ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, ay sapat na, Lord God, upang luwalhatiin ang iyong pangalan, Lord God. Sa gabing ito, Ama, niluluwalhati ka namin at ibinabalik namin sa iyo ang taus-pusong pagsamba sa lahat ng iyong kabutihan, Panginoon. Sa iyo, Lord God, muli ng aming paglapit ay upang humingi sa iyo, Panginoon, sa gabi ng pananalangin. Dalangin po namin, Lord, na paging marapati mo po kami, Lord God. Patawarin po, Panginoon, ang aming mga pagkakamali at pagkakasala, Lord God, sa iyong harapan, Panginoon. At pakalinisin mo po, Diyos, sa aming puso sa gabing ito, Panginoon, sapagkat ikaw ang nagsabi na mapalad ang may puro at dalisay na puso sapagkat makikita nila ang kaharian ng Diyos, Lord God. Bless us, O God, at alalahanin mo din po, Panginoon, mga kapatid namin, na dadako pa lamang sa bahay sambahan, na kung paano mo po kami ingatan, ganun din nawa, Lord God, ang pag-iingat na gawin mo sa kanila. Maging aming mga kapatid na gumaganap ng ganitong uri ng gawain, ikaw din po, Lord God, ang patuloy na mag-abot ng iyong mapagpalang kamay, Lord God, sa manda ko sila naroroon, Panginoon. Ang mga gagamitin mo sa pulpito, ikaw po, Panginoon, ang iyong pahit upang ang bawat isa ay magkamit ng pagpapala at kapakinabangan na nagmumula sa iyo, Lord God. Ang lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, ay iniaalay namin at sinasama, Lord God. Kalakip ang aming papurit pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus Kristo na aming Diyos. Amen. Amen. At makakapuna po ang bawat isa. Salamat sa ating Panginoon sa gabing ito na binigyan na tayo ng pagkakataon na muling magkatipon sa gabi ng pananalangin, mga kapatid. Walang ibang dahilan ang ating o layunin ng ating pagparito kundi ang humiling muli sa gabi ng pananalangin. At salamat sa Diyos na iniingatan niya tayo araw-araw na nakakarating tayo ng ligtas sa bahay sambahan, no? Kahit alam natin na yung panahon natin ay
mahirap dahil tag-ulan, napakahirap ng kumilos. At maraming tao ang hindi nabigyan ng pagkakataon na may mga tao dyan sa labas na hindi sila nabigyan ng pagkakataon na manubuksan ang kanilang isip na may Diyos na tumutugon ng panalangin. Ngunit tayo sa dakong ito ay binibigyan tayo ng Panginoon ng kapahayagan at biyaya upang maging kabahagi ng ganitong uri ng gawain, mga kapatid. Kaya sa Diyos ang lahat ng papuri. At kung meron man po kayong mga prayer request o testimony, ay malaya po kayo magpaabot ng kapirasang papel at matatawag po natin yung mamaya. Nakikita natin na konti pang ating bilang dahil parating pa lang yung ating mga kapatid galing trabaho. Traffic, pagtagulan, traffic. Alam natin na pupunta sila dito, no? Mamaya-maya, dadami na tayo. Hindi natin namamalayan. So, kung may testimony kayo o may prayer request ay makihanda lang po yan at mamaya ay matawag natin. Matawag na ating mga maral. Habang hinihintay natin ang iba pa nating mga kapatid, lumawit muna tayo ng awiting sasabing Leave It There, 113, ang ating mga songbook. If the world for me will hold of its silver and its gold, just leave it there. If the world from you will hold of its silver and its gold, and you have to get along. Get along with me there. Just remember His word, how He feeds the little bird. Take your burden to the Lord and leave it there. Leave it there. Leave it there. Leave it there. Take your burden to the Lord and leave it there. If you trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave it there. If your body suffers pain, if your body suffers pain, and your health you can regain, and your soul is almost sinking in despair, Jesus knows the pain you feel. He can save and He can, amen. Take your burden to the Lord and leave it there. Leave it there. Leave it there. Leave it there. Take your burden to the Lord and leave it there. If you trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave it there. Next stanza. When your enemies assail, when your heart begins to fail, don't forget that God in heaven answers prayer. He will make a way for you and will lead you safe and true. Take your burden to the Lord and leave it there. Amen. Leave it there. Leave it there. Leave it there. Take your burden to the Lord. Leave it there. If you trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave it there.
awiting ito. Isang napakagandang awit para sa prayer meeting na ang ating mga burden pala ay pwede nating iwan sa ating Panginoon. Amen. And we leave it there. At tayo dadako na sa isa pang bahagi ng ating buhay na mag-aalay ng awit o pagpapatotoo sa ating Panginoon. Nais kong tumawag kung meron na sa inyo. Nice. Balik na ako ng kanin. Dako mo sa kasi meron ko ikang sa isang dyan na naroon na kasi help ko lang. Ngayon, salamat ako sa anak kasi medyo hindi kami gaano kahit na nakakakabit kasi for English yung kami pero napakasalamat ko sa kanya kasi namin niya kayo kasama medyo maganda tapos pinag-start na ako na gusto kasi gusto ko lang ginagawa Ang Diyos ang mapala sa ating kapatid, Mr. Ben, at salamat sa ating Panginoon sa testimony niyo na ang Diyos ang patuloy na kumikilos. Meron po po mga kapatid. Si Baray J. Nais ko lang din po mabilis na ako. Salamat sa ating Panginoon kasi kanina umaga, hindi ako nakapasok. Since anong oras na ako natulog, nag-ayos pa ako nag-code pa ako sa research namin yung mga data. So, kasi hindi ko maaasahan ng mga sa mga grupo ko. Doon, sinabi ko na sa kanila noong Tuesday pa yon na kailangan nila namin yung data. Still, hindi pa rin nila na-code na kung kailan to kailangan. So, kahapon, parang gabi pa lang nag-code na ako, kailangan ko kasi may edit yun agad. So, this Thursday tas Friday, wala nang gagawin. Pero ayun, anong oras na ako natulog, around 3 na, something. Kasi, ayun nga, hindi ko siya matapos agad kasi nadami. Tapos, habang nag-edit ako, naramdaman ko yung pagod, tapos yung sama ng pakiramdam ko kasi malamig nga din. So, hindi ako nakapasok nung umaga kasi nga, late na ako natulog, tapos medyo masama pa ang pakiramdam ko. Pero, nag-pray ako lang bago ako matulog, sabi ko, Lord, hindi man ako makapasok, na ako makaabot pa rin ng prayer meeting. Kasi, alam ko na hindi sa bahay yung magalingan, nandito yung magalingan. And salamat sa Diyos kasi, kahit na, ayun nga, sila nagsuspend, ako, umaga pa lang sa bahay na ako. Still, binigyan pa rin ng Diyos ako ng kalakasan para makapunta dito. Kaya sa Diyos ang pwede sa Okay. Bless you, Baray J. Salamat sa ating Panginoon sa testimony niyo. Hindi ka man nakapasok sa school, ngunit nakapasok ka sa church. Yan, maganda testimony. At meron pa po ba mga kapatid? At kung wala na ay nais ko pong samantalayin ang pagkakataon na pasalamatan din ng ating Panginoon. Ang Diyos, nakita natin na patuloy siyang kumikilos na nung last Sunday ay isang oras kaming nag-antay dyan sa kalayaan ng taxi at nag-ano na rin kami na bubuk kami ng Grab. Sobrang tagal talaga, mahirap talaga ang sumakay. At sakto, umuulan pa nun, so nakatayo din kami, sobrang nakauwi na yung iba nating mga kapatid, sila ba Richard. Kami nandun pa, 1 hour. At salamat sa ating Panginoon dahil sabi ko sa sarili ko, inip na ako kasi ikaw ba naman, maghintay ka ng isang oras sa kalayaan na nakatayo at tumulan. Tapos yung pamasahe pa sa Grab, doble mga kapatid. Talagang 300, 470. Sobrang hirap. Ngayon, nung malapit na mag-alas 10, sabi ni Brother Ryan, Lord, pauwi muna kami. Before 10, 9:50, 9:50 something. Sabi ni Brother Ryan, Lord, pauwi muna kami. Before 10, sabi ko, Lord, pauwi muna kami kasi anong oras na? Nainip na kami, sakit na pa namin. Tapos, may dumating na taxi mga kapatid. Bali, bago pala yun, may 3 taxi na tinanggihan kami. Gusto ko pa nga biruin yung pangatlong taxi. Kasi sabihin ko sana, bubuksan ko yung pinto, tatanungin ko sana kung saan ba kayo kuya, sama na lang kami. Kasi pag sinabi namin kaliwa, kakanan ka. Pag sinabi namin kanan kami, pag sinabi mong Pasig, Taguig. Parang ang hirap naman nun, no? So, ewan ko kung bakit naging ganun yung
mundo natin ngayon na bakit namimili na yung mga taxi driver, no? Kaya natatalo na sila ng mga grab-grab na yan eh. Mga in-drive na yan eh. So biruin nyo, tatlo na. Sino pa bang... Sa ngayon, kwento lang dahil hindi nyo mararanasan, nakamotor kayo eh. O kaya dyan lang yung Paisa Fire David, dyan lang eh. Lalakad lang sila. Kahit alas 10 sila dito, okay lang. Pero kami na nagko-commute, may ramdam talaga namin yung hirap. Ngunit mga kapatid, sa paghihirap namin yun, ginilis yung kamay ng Panginoon. Nakakatawa, mukhang nakakatawa dahil 9:57, may dumating na taxi. At tinanggap kami mga kapatid. So, salamat sa Diyos dahil nagkatotoo. So, kung may magtatanong man, hindi tayo nagmamalaki mga kapatid kahit sa kaninong tao. Pero, huwag sana tayo magduda na hindi na tumutugon yung Panginoon sa dalangin natin. Kahit hindi sa prayer, kahit sa whisper lang natin, sa mga salita natin, tumutugon ng Diyos mga kapatid. Kaya nung sinabi Brother David na kami nagtatanong ba na nagtatrabaho na ba ang kami ng Panginoon dito? Siguro di niya pa nararanasan yun. Dahil tayo mismo ay napapatunayan natin na ang kamay ng Diyos ay kumikilos, sumusunod sa sinasabi natin nang naayon sa kalooban ng Panginoon. No, hindi naman natin ginagawa yung para sa sarili lang natin na bigyan mo ko Lord ng 1 million at gusto natin pasunurin siya. Sa mga sinasabi natin mga kapatid, yung Santong Espiritu yung nag-lead ng mga yon. Kaya nagkakaroon ng katugunan. So 9:57, nakasakay kami at yung taxi driver mga kapatid, nung kinausap ko siya, napakagaan ng aura niya. Ano siya, 61 years old at matanda na. Ang sabi niya, basta may pumara, may pasahero, tatanggapin ko yan. Hindi ako namimili kasi pasahero yan. Tapos yung pamasahe namin, yung sa Grab, 300, 400. Sa kanya mga kapatid, nasa 140 lang ba yun, Kagagayan? 160. So, kita nyo yun? So, ang Diyos talaga ay napakabuti mga kapatid. I-try nyo yan. Sabi nga ng kanta kanina, if you trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave it there. So, nung nakita nyo, kailangan kaming paghintayin doon ng isang oras para lang mahayag ang kabutihan ng ating Panginoon. Minsan gano'n yun. Minsan kailangan natin dumaan sa paghihirap para mahayag yung kabutihan ng ating Panginoon. Hindi naman niya tayo papabayaan eh. Sila Mesak, Shadrach at Abednego nga, hindi naman niya pinatay yung apoy doon sa horno na pinainit na mga 7 ulit. So kami, hindi naman niya pinatigil yung ulan eh. Para lang sa aming 4 eh. Kasi marami nangangailangan ng ulan eh. So, yan ang kabutihan ng ating Panginoon mga kapatid. At sa gabing ito, tayo ay dadako na sa pinakapugat na bahagi ng ating buhay. Ang Diyos ang may taas sa lahat ng mga bagay na yun. Nandiyan po muli ang bawat isa na tayo tumayo. At habang binibigay ko sa ating mga ngaral, awitin natin Clothe Me, Holy Spirit. Lord,
sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Lord, kami po Panginoon, nagpapasalamat Panginoon sa gabi ito. Salamat po Diyos sa kalakasan at buhay na taglay namin Panginoon. Salamat po Panginoon sa pag-iingat Lord God sa buong maghapon Panginoon. Tunay na Diyos, hindi mo may pinabayaan Panginoon mula kanina umaga Lord God hanggang sa mga oras na ito Panginoon. Ikaw Diyos ang siyang maitaas sa lahat ng bagay Panginoon. Sumayo, Lord, ang lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon, sa gabi ito. Narito kami, O Diyos, kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Kinikilala namin aming mga sarili, Lord God, na hindi nakagawa ng mabuti sa iyong harapan, Panginoon. Tunay na ikaw, Diyos, ikaw lamang mabuti, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord God, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Sa aming mga nagawang pagkukulang, Lord God, sa iyong harapan, Panginoon. Naway, O Diyos, aming mga puso't isipan, Lord God, ay maging malinis, Panginoon, upang malaya, Lord God, kapasok ang iyong salita, Lord God, sa bawat isa, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang siyang maitaas, Panginoon, sa gabing ito, Lord. At naway, Panginoon, muli mo kami samahan. Ang iyong banal na Espiritu, Lord God, ang siyang manguna sa bawat isa, Panginoon, upang maintindihan namin, Lord God, ang iyong mga mayamang salita, Panginoon. Naway, Panginoon, masambakan namin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Huwag nawa, Lord God, matapos ang gawain na ito, Panginoon, na hindi ka namin nasamba, Panginoon. Ang lahat ng bagay na ito, Lord, ay binabalik namin sa iyo ang papuri at pasalamat sa dakilang pangalan namin, Panginoon Kristo, na aming Diyos ang tagapagligtas. Amen. Amen. At bago tayo makupo, ay magbukat tayo ng banal na kasulatan. Dito sa John, chapter 16, sa verse 30. Isa natin sa verse 20. Nagbuhat ako sa Ama at naparito ako sa sanlibutan. Muling iniiwan ko ang sanlibutan at ako'y paroroon sa Ama. Sinabi ng kanyang mga lagat, narito ngayon nagsasalita kang malinaw at wala kang sinasalitang anumang malabong pananalita. Ngayon ay nakikilala namin na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay at hindi nangangailangan ng tanungin ka ng sinuman. Dahil dito nagsisisampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Diyos. Amen. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Palain po nga ako po. Amen. At isang magandang gabi sa inyo lahat sa pangalan natin Panginoon Kristo. Amen. It's good to be back in the house of the Lord, ma'am. Amen. Amen. At muli tayong dinako ng ating Panginoon dito sa bahay sa bahay na ito, mga kapatid. Dito sadya, mga kapatid. Diba? Dito yung gusto lang natin, mga kapatid. Diba? Pumunta tayo dito dahil meron tayong purpose, ma'am. Ang lahat ng bagay ay may purpose, ma'am. Amen? At narito tayo sa gabing ito dahil meron tayong gustong makuha sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Amen. Dapat handa tayo, mga kapatid. Handa yung sarili natin sa gabing ito, mga kapatid. Dahil harap tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? At bago tayo manalangin, nawa ang ating mga sarili ay handa sa pagharap sa ating Panginoon. Alam natin na ang Diyos ang patuloy na tumutugon sa ating panalangin. Ang Diyos ang patuloy na siyang milinig ng ating mga hinanahing mga. Amen. At kaya yung mga bagay na yan, dapat maging handa tayo dahil meron tayong kailangan sa ating Panginoon. Amen. At gayon din ang ating Panginoon, mga kapatid. Meron din kailangan ng ating Panginoon sa bawat isa, mga kapatid. Amen. Di lang tayo pumunta dito dahil ang Diyos ay may kailangan, tayo ay may kailangan sa ating Panginoon. Ang Diyos din may kailangan sa ating mga kapatid. Tayo ay sasamba sa Kanya, mga kapatid, sa Espiritu at katotohanan. Diba? Hindi mo mai-please ang ating Panginoon, mga kapatid, na basta-basta lang. Amen? Kailangan nating ma-please ang ating Panginoon. At hindi ko basta-basta luluhod at pananalangin ng basta lang, mga kapatid. Diba? So, kailangan mo muna siyang mapapurihan at pasalamatan, mga kapatid. Diba? Sa lahat ng mabuti niyang gawa, mga kapatid, sa kalahating linggo na nagdaan, mga kapatid. Amen? At isang malaking pasasalamat na narito tayo, mga kapatid. Diba? Na naka-attend ng gawaing pananalangin, mga kapatid. Diba? Usually, kapag ganyang panahon,
yung iba, hindi na atin mga kapatid. Kasi, di ba, kumbaga parang kung titignan mo, valid is kasi sobrang lakas ng ulan. Pero salamat sa ating Panginoon dahil narito tayo mga kapatid, di ba? Yung panahon na yan, bagyo lang yan, di ba? Pero mas malaki ang ating Panginoon mga kapatid, di ba? Siya ang gumagawa ng lahat ng bagay. Di ba? Kapag nakarating tayo ng ligtas dito, makakarating tayo pauwi ng ligtas mga kapatid. Amen. Kaya wala tayong kakababahala mga kapatid dahil alam natin na ang Diyos ang pinunta natin dito mga kapatid. Diba? Kapag inuna natin ang ating Panginoon, alam ng ating Panginoon yung mga pangangailangan natin. Alam ng Diyos yung gagawin niya para sa ating mga kapatid. Amen. Kaya salamat sa ating Panginoon sa lahat ng bagay at isang malaking pasalamat, isang magandang testimony yung narinig kay Brother Janelle. Ito lang mga kapatid, yung time na yun, kumbaga parang pero wala kasi yung time na yun kasi pag ang tagal namin makauwi, wala rin kaming mabook talaga. Kahit saan, kumbaga dalawa na kami nagbubook na ako. Pero walang nag-accept sa amin. Eh, nagbibiruan lang kami kasi time na yun, nawala pa yung cellphone ni Brother EJ. Pero naiwan niya lang dito. So parang naglaloko-loko lang kami. Ganyan. Kumbaga nalilibang namin yung sarili namin mga kapatid. Pero time na yun talagang gusto namin mo. Kumbaga, ang hirap kasing matambay dun sa labas na ang lakas ng ulan. No? Diba? So, pero isang patotoo mga kapatid na ang Diyos ay hindi kami piniko mga kapatid. Diba? Kasi nung sabi ko noon na alas 10 makakauwi tayo. Ayoko din kasing hindi lang sa'yo. Pero balak sana namin, kapag di kami nakauwi, dito kami mag-go. May pasok pa kasi pinabukasan. So, wala akong dalang uniform. Kung meron lang sana, or pwedeng hindi pumasok, pero iniwasan ko yung absent mga kapatid. Pero, sa bagay na yun, sa simpleng salita na yun mga kapatid, na alas 10 makakauwi kami, yun, ibating yung taxi na yun, na talagang tumigil siya. Hindi pa kasi titigil tapos bubuksan lang tapos diretso alis na. Pero siya talagang tumigil tapos diretso accept agad. Sige. Yan. Kaya salamat sa ating Panginoon sa mga bagay na yun na ang Diyos ay patuloy na kumikilos kahit sa simpleng bagay mga kapatid. May mga times kasi na mga Christian na parang hindi nila na-appreciate yung mga simpleng bagay na ginagawa natin. Diba? Kahit sa maliit na bagay mga kapatid, makikita mo yung pagkilos ng ating Panginoon. At yun yung isang bagay na malaking testimony mga kapatid. Dahil alam mo na ang Diyos ay patuloy na tumutugon sa iyo. Amen. Hindi man sa malaki, kahit sa maliit mga kapatid, kapag once na nakita mo yung ating Panginoon na tumutugon sa iyo, isang magandang pasasalamat na yun mga kapatid. Diba? Isang malaking bagay na pasasalamat na dapat natin pagpasalamat sa ating Panginoon. Diba? Kahit sa simpleng bagay, kahit anumang bagay na yan, basta alam mo na ang Diyos ang tumugon sa iyo. Diba? Dapat mo siyang pasalamatan mga kapatid. Dapat mo siyang ibalik ang papuri at pasasalamat sa Kanya. Dahil walang ibang maitataas mga kapatid. Hindi yung gawa mo mga kapatid. Kung sa tingin mo yung sa istorya mo ay ikaw yung bida mga kapatid. Hindi yung diba? Dapat ang Diyos ang patuloy na may ataas sa lahat ng bagay. Diba? Kasi sa lahat ng bagay, siya ang patuloy na kumikilos at wala tayong maaasahan sa sarili natin. Diba? Kung aasa tayo sa sarili natin gawa mga kapatid, mag-fail tayo mga kapatid. Diba? Kahit alam mo sa sarili mo, kaya mo na mga kapatid. Kahit gaano ka nakatagal dito sa mensahe, kahit gaano ka nakatagal na sisimba, pero kapag alam mo na ang Diyos ay hindi tumutok sa iyo, wala. Diba? So, kinakailangan natin na ang Diyos ang patuloy na nasa bawat isa mga kapatid. Amen. Sa bawat lakad natin, dapat alam natin na sinasamahan tayo ng ating Panginoon. Isang nakakatakot na bagay kapag nararamdaman mo na parang hindi ka na sinasamahan ng ating Panginoon. Amen. So, salamat sa ating Panginoon at salamat din ako sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat niya sa akin sa trabaho.
hindi ko na-realize ko lang parang nabagat ko na pala dun sa trabaho ko. Parang first job ko yun. Tapos magal din ako ng more than 3 years na, mga kapatid. At ang Diyos ang patuloy na nagbibigay sa akin ng kalakasan at patuloy na nagpo-provide ng mga pangailangan. Hindi sa lahat sa kalakasang physical, mga kapatid. Dahil dun sa warehouse kasi matrabaho siya, mga kapatid. Paspasan talaga. So, nakita ko yung pagkilos natin, Panginoon, na kahit sa physical na kalakasan, ang Diyos ang patuloy na nagbibigay sa akin at nag-guide sa akin, mga kapatid. Diba? So, yung mga bagay na yun, narinig ko parang hindi ko napasalamatan yung ating Panginoon sa mga bagay na yun. Pero ang Diyos ang patuloy na nangunguna sa akin, mga kapatid. Amen. At sa mga nagiging decision ko sa buhay, patuloy kong pinagkakaloob sa akin, mga kapatid. Kasi may mga times na may mga decision tayo sa buhay, mga kapatid, na sarili na natin, mga kapatid. Diba? Hindi na natin nakukonsulta yung ating Panginoon. Diba? So parang ito yung gusto kong mangyari, ito gusto kong gawin. Diba? So i-execute na natin, then wala na tayong pag-consult sa ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Yan yung isang bagay na dapat hindi natin kaligtaan, mga kapatid. Diba? Every time na meron tayong gagawin na alam mong parang dehado ka, mga kapatid, mas maganda kumonsulta tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Humingi tayo ng sign sa Kanya kung ito yung kalooban ng ating Panginoon para sa atin. Diba? Maraming story na, maraming kwento na, kahit sa Bible, mga kapatid, na nag-fail lahat, mga kapatid. Yung part na kapag gumagawa sila ng desisyon nila, mga kapatid. Sariling desisyon nila. Especially yung kay David, mga kapatid, diba? Kahit gaano kaganda yung objective niya, mga kapatid. Kahit gaano kaganda yung nais niya, mga kapatid. Pero hindi siya kumonsulta sa ating Panginoon. Diba? Kahit gusto niyang sumamba, mga kapatid, hindi siya kumonsulta sa mga lingkod ng ating Panginoon, mga kapatid. Nakita niyo yung pagpalo ng ating Panginoon, diba? Mahirap. So, sa lahat ng bagay, dapat nandun yung pagkilos dapat ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen? So, sa pagsimula ng pag-usapan natin, title natin, yung binasa natin dito sa 30. Now are we sure that thou knowest all things, and needest not that any man should ask thee, but this why we believe that comes forth from God. So itong title natin, thou knowest all things, hindi yung lahat ng so ayun lang. Dahil alam natin na ang Diyos siya nakakaalam sa lahat ng bagay, mga kapatid. Amen. At katulad ng kinanta natin, mga kapatid, diba? Napakagandang awitin yung Keep It There, mga kapatid. Diba? Alam ng Diyos yung kabigatan mo, mga kapatid. Alam ng Diyos yung mga pangangailangan mo. Alam ng Diyos ang lahat, mga kapatid. Ano bang kailangan? Tumawag ka sa Kanya, mga kapatid. Diba? Lagi natin napapakinggan, lagi natin nababasa na gustong-gusto ng ating Panginoon yung tumatawag ka sa Kanya, mga kapatid. Diba? Pero minsan, sa atin, alam natin sa sarili natin na parang nahihirapan tayo, mga kapatid. Diba? Bakit? Meron kasi tayong nagagawa na alam natin na hindi kaya yun sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya tayo nahihirapan tumawag sa ating Panginoon. Kumbaga, sa mga magulang, mga kapatid, kapag meron kang nagawang mali, God sa yung magulang mo, di ba? Parang nahihiya kang lumapit o humingi. Dahil alam mo may nagawa kang mali. Ganon din sa ating Panginoon. At alam ng Diyos yung mga bagay na yan, mga kapatid. Di ba? Dapat kapag sa mga bagay na yan, kapag humihingi tayo sa ating Panginoon, kinikilala natin yung ating mga sarili, mga kapatid. Di ba? Pagtatawag tayo sa ating Panginoon, hindi lang basta tayo hihingi, mga kapatid. Dapat kinikilalanin natin ang ating sarili sa Kanyang harapan, mga kapatid. Di ba? Para malugod yung ating Panginoon, mga kapatid. Ba, hindi lang tayo tatawag na, Lord, bigyan mo ka ng ganito, Lord, bigyan mo ka ng ganito. Hindi. Kikilalanin muna natin ating sarili sa harapan niya, mga kapatid. At sasambahin natin siya, mga kapatid. Diba? Para malugod yung ating Panginoon at bibigyan niya tayo, mga kapatid. Ganun ang paghingi sa ating Panginoon, mga kapatid. Diba? So, yung mga bagay na yun, na yung katulad ng kinanta natin, diba? Napakagandang awitin na alam niya yung kabigatan natin, mga kapatid. Alam niya lahat ng bagay.
So, ang gusto na natin, Panginoon, is tumawag tayo sa Kanya, mga kapatid. Diba? Kahit paulit-ulit, mga kapatid, ang gusto natin, Panginoon, yung meron tayong fellowship sa Kanya, mga kapatid. Yun yung bagay na gusto ng ating Panginoon. Diba? Gusto kanyang kinakausap, mga kapatid. Diba? Kaya pagdating sa preaching, mga kapatid, kahit alam mong tamaan ka, huwag kang ilag kasi gusto kanyang kinakausap, mga kapatid. Diba? Huwag mo nang ibalik sa iba, mga kapatid. Diba? Kapag kinakausap ka niya, kapag natatamaan ka, kapag nararamdaman mo, ikaw yung pinatutungkulan, ikaw yung kinakausap niya, mga kapatid. Wala nang iba, mga kapatid. Diba? Yun dapat yung ini-aim natin, mga kapatid. Diba? Every time na pinapangaral dito yung salita ng ating Panginoon at nahagip ka ng salita ng ating Panginoon, ikaw na yun, mga kapatid. Diba? At magpasalamat ka sa ating Panginoon dahil meron ng katugunan agad yung panalangin natin, yung kailangan natin, mga kapatid. Diba? Diba sabi nga ng mahal na ating pastor na lagi tayong o-order sa ating Panginoon. Diba? Ano ba yung pangangailangan natin? Ano ba yung dapat na ihayag ng preacher dito sa harapan para maabot yung pangangailangan natin? Diba? Tapos kapag napahayag yung salita, tapos parang nasaktan ka. Diba? So, dapat doon pa lang, alam mo na yung ino-order mo, mga kapatid. Diba? Alam mo na dapat yung magiging resulta, mga kapatid. Diba? Yung matatanggap mo. So, kapag nakita mo yung sarili mo dito sa pangaral, sa mga pangaral ng ating mga kapatid, diba? Sobrang nakaka-bless, mga kapatid. Kumbaga, pwede lang, sarap makinig na makinig mo. Ganun, mga kapatid, diba? Lahat nagpo-connecta, lahat nadadaanan ka, mga kapatid. Diba? Yung pangaral ng linggo mula sa umaga hanggang sa communion, mga kapatid. Diba? Kung nasaan status na tayo, mga kapatid. Diba? Napakasarap pakinggan ng salita ng ating Panginoon, lalo na alam mo kung ano yung kinatatayuan mo, mga kapatid. Alam mo kung ano yung status mo sa ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Kasi minsan, akala natin, pag nagsisimba tayo, okay na, mga kapatid. Diba? Masabi lang na umatin ka every Sunday, every Wednesday, kahit sabihin mong wala kang mintis dyan, diba? Lahat na atinan mo, pero hindi mo alam yung position mo sa ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Kahit ang, diba, sabi nga ng prophet, kahit ang may believer, kaya makipagsabayan, mga kapatid. Diba? Sa loob ng church yun, diba? Kahit ang may believer, mga kapatid, kaya niya makipagsabayan. Diba? So, dapat inaalam natin yung position natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Kung nasang estado na tayo, mga kapatid. Diba? Hindi lang tayo basta nagsisimba, basta umaatin dito tuwing linggo or Wednesday, mga kapatid. Diba? Dapat nalalaman natin kung ano yung kinatatayuan na natin sa ating Panginoon, kung okay pa ba tayo, diba? Kung nalulugod pa ba sa atin yung ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Kahit pumunta tayo at sasamba ka pero hindi nalulugod sa iyo yung ating Panginoon, mahirap, mga kapatid. Diba? Remember, si Cain, mga kapatid, nandun siya nagpuri sa ating Panginoon at sincero siya nagpuri sa ating Panginoon, mga kapatid. Pero hindi nalulugod sa kanya ating Panginoon. Diba? So, dapat alam natin yung mga bagay na yan dahil kung titignan nyo, mas sincero si Cain kaysa sa ating mga kapatid. Diba? Gusto niyang sumamba, mga kapatid. At alam, pinili niya yung magagandang alay. Pero hindi yun yung gusto ng ating Panginoon, mga kapatid. Diba? So, dito sa pinag-usapan natin, mga kapatid, yung kung madadaanan natin yung story ni Hezekiah, mga kapatid, na kung saan makikita nyo na bilang na lang yung buhay niya, mga kapatid. Diba? So, inaalalahanan siya na kukuhain na siya ng ating Panginoon, mga kapatid. Pero, nakita nyo yung ginawa ni Hezekiah, mga kapatid, na meron siyang i-withdraw, mga kapatid, sa ating Panginoon. Diba? Dahil alam niya yung paglakad niya sa ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Hindi lang siya humingi na, Lord, bigyan mo pa ako. Hindi, alam niya kasi yung ginawa niya sa ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Na lumakad siya sa harapan ng ating Diyos. Diba? Matuwid. At alam niya na meron siyang nagawa sa ating Panginoon, mga kapatid. At yung isang bagay na dininig ng ating Panginoon, mga kapatid. Nakita niya yung paghinagpis ni Hezekiah, mga kapatid. Kaya,
Di ba? Sabi ng mahal propeta, malaking bagay ang nagagawa ng panalangin, mga kapatid. Diba? Sa harapan natin, Panginoon. Lalo na kapag nakita niya, umiyak ka sa ating, sa harapan natin, Panginoon. Diba? Kapag umiyak tayo sa Panginoon, nakikita niya yung hinagpas na ating puso, mga kapatid. Diba? So, isang malaking bagay yung nagagawa ng pananalangin, mga kapatid. Diba? Lalo na kapag marami mga kapatid. Diba? 2 o 3 ang nagkakatipon sa iisang pangalan, mga kapatid, sa kanyang pangalan. Diba? Malaking bagay na yung nagagawa. Diba? Sa gabing ito, marami tayo, mga kapatid. At sama-sama natin dudulog yung mga prayer request ng ating mga kapatid. Diba? Dahil alam natin na ang Diyos ang patuloy na tumutugon. At malaking bagay ang nagagawa na yung taong matuwid, mga kapatid. Diba? Na patuloy na dinidinig ng ating Panginoon, mga kapatid. Kung alam mo sa sarili mo na meron kang nagawang mali sa harapan nating Panginoon, diba? Merong tutulong na ipapanalangin ka, mga kapatid. Diba? Yun yung bagay na maganda na nagagawa natin. At kung titingnan nyo, since kaya, na binigyan siya ng pagkakataon ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Dahil sa pananalangin, sabi dito yung Brother Branham, now God has way of doing things look like He would have spoke right back and told him, but I consider your case again, I'm going to let you stay for that. If you do that, but he didn't, he spoke to the prophet and sent the prophet all the way back up there again to tell him, said, alright, God heard your prayer. See, God revealed to the prophet what's going to happen. Come back your day. Your days is considered, and you're going to come up and off the bed now in the 3 days. You got some policies and so forth put on him. Hezekiah come off the bed and was made well. Sabi niya, now see what prayer does. Prayer is not exactly bring God down to the man. Di ba? Hindi bumababa ang Diyos para sa tao. Sabi niya, it's bringing man up to God. As you pray, you lose sight of these earthly things. Diba? Every time naman nanalangin, nawawala na yung pagkagusto mo sa mga makamundong bagay. You sway out into somewhere else. Way beyond. And on and on and on. Till you become into His presence. Diba? Hanggang sa makapaging sa presensya niya, sabi niya, and then a faith that you have laid it out before God said, now here God, here it is. I want to get well for this cause, sabi niya, or I want you to do this for me. So, kung gawin mo to, dahil yung pananampalataya, mga kapatid, malaking bagay yung nagagawa, mga kapatid. Kapag humingi ka sa ating Panginoon, Lord, ito yung gusto kong mangyari, Lord. Diba? Kasi alam, nakikita ng Diyos yung pananampalataya mo sa Kanya, mga kapatid. Diba? Sabi niya, I want you to heal me. Diba? Kahit anong sakit niya, sabi niya dito, from this cancer, or TB, or anemia, condition, or whatever it is, I will walk before you. Diba? I will do everything I can. I will give this testimony everywhere I go, mga kapatid. Dapat ganyan tayo. Sabi niya, I will be happy to do that, Lord, and I will use my life not for myself. I will use it for your glory. Amen. To help others to see you, mga kapatid. Diba? Dapat maging testimony tayo sa iba, mga kapatid. Diba? Kapag dininig na ating Panginoon na pinagaling ka niya sa anumang karamdaman, diba? Dapat magamit mo yun sa ikaluwalhati ng ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Magiging testimony ka sa kapatiran. Magiging testimony ka sa iba na pinagaling ka ng ating Panginoon. Diba? Walang bagay o tao man makakagawa ng ganong bagay, mga kapatid. Diba? Dapat makita ka ng mga tao, dapat makita ka ng mga kapatid mo na ang Diyos ang patuloy na kumikilos, mga kapatid. Diba sabi niya, I will walk before you and I will do everything I can. I will give this testimony everywhere I go, mga kapatid. Diba? Saan man ka man magpunta, dala-dala mo yung testimony na yung mga kapatid na pinagaling ka ng ating Panginoon, na dininig niya yung pangailangan ng mga kapatid. Diba? At yan yung nagagawa ng pananalangin, mga kapatid. Diba? Na nakakalimutan mo yung bagay sa mundo, mga kapatid. Diba? At para kang, sabi niya dito, para kang, diba, you sway out into somewhere else. Para kang inaakay patungo sa mataas na dako, mga kapatid. Diba?
hanggang sa makarating ka sa kanyang presensya, mga kapatid. Di ba? Yun yung bagay na, malaking bagay na pananalangin, mga kapatid. At nakikilala mo ang Diyos, mga kapatid. Di ba? Kapag dumulog ka sa ating Panginoon, may kilala mo ang Diyos hindi lang sa kaisipan mo, mga kapatid. Di ba? Sabi niya, it's a faith. It ain't how many Greek words you know. Sabi niya, how much scholar you are. It isn't a scholarship you got. God, it isn't known by theology or what, mga kapatid. Diba? Hindi daw makikilala yung ating Panginoon sa mga bagay niyan, mga kapatid. Diba? Katulad ng sinabi ng ating propeta, it's all about by neonology, mga kapatid. Diba? Sa pagluhod sa ating Panginoon. Diba? Doon mo makikilala ang ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Kinakailangan mo magpakumbaba sa kanyang harapan sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Hindi lang nakikilala mo ating Panginoon dahil nababasa mo o nalalaman mo, mga kapatid. Hindi lang sa ganyan, mga kapatid. Diba? Kahit kilala mo yung Panginoon na ganyan, diba? Kahit sa denomination, mga kapatid, kahit sa iba, alam nilang may Diyos, mga kapatid. Pero hindi nila totoong kilala yung ating Panginoon, mga kapatid. Kung anong meron ba talaga sa ating Panginoon. Diba? Kung paano ba siya i-approach, mga kapatid. Diba? So, yun yung bagay na kulang, mga kapatid. Diba? So, basahin natin dito sa Psalms. Psalms chapter 139. Sa verse 1 hanggang 4. Sabi niya dito, O Panginoon, iyong sinisiyasat ako at nakikilala ako. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Diba? Alam ng Diyos ang lahat. Sabi niya, iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan. At iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Diba? Wala tayong maitatago sa ating Panginoon dahil kilala niya tayo, mga kapatid. Diba? Sabi niya, mula sa pag-upo at sa pagtindig, mga kapatid. Diba? Alam ng Diyos. Sabi niya, sapagkat wala pa ang salita sa aking dila, ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo, mga kapatid. Diba? Wala ka pang sinasabi. Alam na ng Diyos yun. Nais mo, mga kapatid. Wala ka pang naisasambit sa ating Panginoon. Alam na niya, mga kapatid. Yung mga bagay na yan. At natatalastas niya, mga kapatid. Diba? Kaya alam ng Diyos ang lahat ng bagay, mga kapatid. Diba? So, kung titignan nyo dito sa verse 2, diba? Yung nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Yung nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo, mga kapatid. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan. At iyong kilala ang lahat kong mga lakad, mga kapatid. Diba? So, wala tayong bagay na magmamalaki sa harapan ng ating Panginoon. Wala tayong bagay na may tatag sa ating Panginoon dahil kilala tayo ng ating Panginoon. Diba? Alam niya yung nais ng puso natin. Alam niya yung lakad natin, mga kapatid, sa harapan niya. Diba? So, wala tayong may pagmamalaki sa kanya, mga kapatid. Amen? At nais kong basahin dito sa Show Us the Father in its suffices. Sabi niya dito sa paragraph 43, Jesus had all the fine qualities of God in Him. Do you believe it? He had the powers upon powers. But when He met Satan, He never used His power, mga kapatid. Sabi niya, bakit? He gave an example for the weakest of Christians, mga kapatid. Bigay daw siya ng example para sa weakest of Christians. Sabi niya, when He met Satan, He said, it is written, mga kapatid. Yun lang yung ginamit ng ating Panginoon, Satan. Sabi niya, man shall not live bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Sabi niya, the weakest Christian can take that stand. Sabi niya,
hold it sure, God's in His Word. Sabi niya, always it is written, mga kapatid. Diba? Pag may mga bagay na ating sa atin, dapat alam natin yung salita ng ating Panginoon. Diba? Alam natin yung pangako niya, mga kapatid. Dahil ito yung nasusulat. Sabi niya, whatsoever things you desire, when you pray, believe you receive them, mga kapatid. Diba? Yun yung nakasulat sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Laging natin gagamitin yung it is written, mga kapatid. Diba? Sabi niya, be given to you later. Sabi niya, but believe it now. Sabi nga, lagi tayong magtitiwala sa proseso ng ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Hindi tayo nagmamadali, mga kapatid. Diba? Kagaya nung, diba, magkaroon ka na ng sinlaki ng buti ng mustasa, diba? May papalipat mo yung bundok, diba? Kapag meron ka ng bagay na may lilipat mo talaga, mga kapatid, just trust the process, mga kapatid. Lilipat talaga yung bundok mo, mga kapatid. Hindi siya yung biglaan na yung bundok na to mapupunta na agad doon, mga kapatid. Unti-unti yan. Diba? Sabi niya, just believe it. Sabi niya, before you can get your crop, sabi niya, you got to plant the seed, water it, and believe it, mga kapatid. Diba? Sabi niya, don't dig it up every morning, mga kapatid. Diba? Hindi mo siya titignan araw-araw, hindi mo siya kung kaya. Sabi niya, to see if it's na nangyayari na. Diba? Na nagbumunga na, mga kapatid. Sabi niya, every time you dig it up, you delay. Nade-delay mo daw yung pag-grow niya, mga kapatid. Diba? Kasi wala kang tiwala eh. Hindi mo tinitignan yung proseso. Hindi mo alam yung proseso. Diba? Kaya every time sabi niya, dapat maghintay ka, sabi niya, to delay it that much more. Diba? Nade-delay siya ng matagal. Sabi niya, it never grow if you keep digging it up, mga kapatid. Hindi siya mag-grow, hindi siya mangyayari tulad ng inaasahan mo, mga kapatid. Kasi patuloy kang nagtanim ka tapos, diba? Kung mo lang, tapos titignan mo kung meron na bang, namumunga na ba siya. Diba? Hindi siya ganoon, mga kapatid. Kinakailangan mo magtiwala sa proseso ng ating Panginoon, mga kapatid. At kinakailangan mo maghintay, mga kapatid. Diba? Dapat meron kang paghihintay sa gusto ng ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon never na late, mga kapatid. Diba? Lagi siyang nasa tamang oras, mga kapatid. Diba? Kapag may mga bagay na gusto tayong hiningi sa ating Panginoon, dapat paniwalaan natin at maghintay tayo sa proseso ng ating Panginoon, mga kapatid. Dahil mangyayari yun, mga kapatid. Diba? Minsan ang kulang sa Christian, mga kapatid, yung patience, mga kapatid. Nagiging impatience. Diba? Gusto mo, Lord, gusto ko na mangyari to. Diba? Pero meron kasing timing yung ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Hindi niya basta-basta ibibigay agad sa'yo. Dahil alam niya, titignan niya ka pa kung talagang sa'yo ng mga kapatid. Tingnan niya kung kaya mo yan yung mga ganyang bagay. Diba? So, dapat alam natin yung proseso ng ating Panginoon, mga kapatid. At yan yung mga bagay na nagiging disappointed sa isang Christian, mga kapatid. Dahil nagiging impatient sila, mga kapatid. Diba? So, kapag meron tayong hinihingi sa ating Panginoon, dapat alam natin yung katugunan ng ating Panginoon. Nailapit mo na sa Kanya. Diba? Parang lumalabas na humingi ka sa ating Panginoon, tapos hindi mo nakita, tapos wala na. Diba? Tunay na parang hindi mo sinampalatayanan yung sinasabi mo, mga kapatid. Diba? So, dito sa 1 John, John chapter 5. So verse 14. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya, mga kapatid. Amen. Kapag humingi pala tayo na ayon sa kalooban niya, didinig tayo, mga kapatid. At kung ating nalalaman na tayo dinidinig niya sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingan sa Kanya ating hinihingi. Amen. Isang bagay na dapat kung nalalaman natin yung hinihingi natin, mga kapatid, diba? Na ayon sa Kanya kalooban, mga kapatid. Yun yung titingin niya. Dito sa Matthew 7,
sa verse 7. Sabi niya, magsingi kayo at kayo bibigyan, magsihanap kayo at kayo mga susumpong, magsituktok kayo at kayo bubuksan. Mga kapatid. Sabi niya dito, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang mahanap ay nakasusumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. O anong tao sa inyo at kung siya'y hingan ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay, o kung hingan siya ng isda, ay ibibigyan niya ng ahas. Kung kayo nga'y bagamay masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbigay ng mabubuting bagay na nagsisihingi sa Kanya. Diba? Kung tayo nga, hindi pa tayo. Kung sila nga, diba, na masama mga kapatid. Diba? Na marunong magbigay. Gaano pa kaya yung pinaglilingkuran natin mga kapatid? Diba? Gaano pa kaya yung Ama na sinasamba natin na kapag humingi tayo, yun yung bibigay niya mga kapatid. Diba? Tunay na napakabuti ng ating Panginoon mga kapatid. Diba? Kaya sa pagluhod natin mamaya, alam natin yung hihingin natin sa ating Panginoon at alam natin na ang Diyos ang didilig ng mga bagay ng mga kapatid. Amen? Dito sa Psalms, Psalms 34. So 34 verse 17. Sabi niya, the righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. Mga kapatid. Sabi niya, ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon. Mga kapatid. Diba? Kapag ang matuwid daw ay dumadaing sa Kanya, dinidinig ng ating Panginoon. At iniligtas sila sa lahat nilang mga kapamot na bagay. Diba? Hindi lang sa hinihingi natin mga kapatid. Ililigtas niya tayo mga kapatid sa mga bagay na pinagdadaanan natin. Diba? Ganyan kabuti ng ating Panginoon mga kapatid. At yung mga bagay nun, kung titignan nyo, sapat na para hindi mo iwanan ng ating Panginoon mga kapatid. Diyan pa lang sa mga nababasa natin mga kapatid, diba? Tunay na talagang enough mga kapatid para sa bawat isa. Diba? Kumbaga wala ka nang hingin yan mga kapatid sa harapan natin Panginoon. Diba? Kapag nakita mo na parang ang layo sa ating Panginoon, lumapit ka sa Kanya mga kapatid. Amen? Dito sa James chapter 5. Sa verse 16. Sa verse 15. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. At kung nagkasala siya ay ipatatawad sa kanya mga kapatid. Ito yung magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo magsigaling. Malaki ang nagagawa ng niningas ng panalangin ng taong matuwid mga kapatid. Diba? Isang malaking bagay pala yung nagagawa ng panalangin, di ba, ng taong matuwid. Sabi niya dito, magpahayagan kayo sa isa't isa ng mga kasalanan. Di ba? Kung may nagawa ka sa kapatid mo at ipanalangin ng isa't isa mga kapatid. Di ba? Hindi lang sinasarili mo mga kapatid. Di ba? Yan yung utos dito sa kasulatan ng ating Panginoon. Di ba? Na kailangan mong, sabi niya, kailangan mo ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo magsigaling, di ba, mga kapatid? Hindi lang sa sarili natin, mga kapatid, di ba? Dapat inisip din natin yung iba, mga kapatid. Sabi niya, malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid, mga kapatid. Isang malaking bagay. Isipin mo na hindi lang ikaw, pati yung iba nadadamay, mga kapatid. Dahil malaking bagay ang nagagawa ng maningas
ng panalangin ng taong matuwid. Di ba? So, dito sa titignan natin sa usapan natin dun sa chapter 16. Sabi niya dito, ngayon ay nakikilala namin at nalalaman mo ang lahat ng mga bagay at hindi nangangailangan ng tanunuin ka ng sinuman dahil dito nagsisimpalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Diyos. Mga kapatid, isang malaking bagay na kilala din natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Dahil yung panahon na to, dahil yung mga Hudyo, mga kapatid, hindi nila nakikilala kung sino yung ipinapako nila sa krus, mga kapatid. Pero tayo, isang malaking pasasalamat sa ating Panginoon dahil nakilala natin siya, mga kapatid. Naihayag siya sa atin, mga kapatid, sa pamagitan ng ating mahal na propeta, mga kapatid. Diba? Kapag hindi yun naihayag sa atin, mga kapatid, wala tayo. Diba? Para tayong, katulad din tayo ng nasa labas na sumasamba lang sa wala, mga kapatid. Diba? Hindi nila nakikilala kung sino yung sinasamba nila. Hindi nila nakikilala kung sino yung Panginoon nila, mga kapatid. Diba? Kung sino-sino yung tinatawagan nila, mga kapatid, pagdating sa pananalangin. Diba? Akala nila doon muna dadaan bago sa ating Panginoon. Diba? Kung pwede naman dumiretso ka sa ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Yun yung bagay na lamang tayo, mga kapatid. Diba? At isang pasalamat sa ating Panginoon na nahilala natin siya, mga kapatid. Diba? Na siya ay napako sa krus at naihiyag sa bawat isa, mga kapatid. Diba? Na siya ay napako at tinubos ang ating mga kasalanan, mga kapatid. Diba? Inangat tayo sa mundo na kinalalagyan natin, mga kapatid. Sa bagay na nagpapahirap sa atin, inangat tayo ng ating Panginoon. Diba? At salamat din sa ating mahal na propeta dahil kung wala ang ating mahal na propeta, mga kapatid, hindi natin maintindihan yung salita, mga kapatid. Diba? Maraming bagay na mysterious sa iba, mga kapatid. Pero itong lahat ng mga bagay na ito ay naihiyag sa atin, mga kapatid. At kumpleto at hayag sa atin na naintindihan natin yung mga bagay nito, mga kapatid. Nakita natin yung plano ng ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Mula nung paumpisa hanggang sa pagwawakas, nakikita natin yung pagkilos ng ating Panginoon. Nakikita natin yung plano niya, diba? Sa paparating, mga kapatid. Diba? Yun yung bagay na masarap sa pakiramdam, mga kapatid, dahil alam natin yung pinaglilingkuran natin, mga kapatid. Hindi tayo nanguhula lang. Hindi tayo umaasa lang, mga kapatid. Diba? Nandun yung pananampalataya natin sa ating Panginoon na ang Diyos ay buhay, mga kapatid. Amen? Dito sa Psalms Psalms 147. Sa verse 5. Unahin natin sa verse 1. Purihin niyo ang Panginoon sapagkat mabuting umawit ng mga papuri sa ating Diyos, sapagkat maligaya at ang pagpuri ay nakalulugod. Amen. Itinatayo ng Panginoon ng Jerusalem, kanyang pinipisan ang mga natapon na Israel, kanyang pinagagaling ang mga may bagbag na puso, at tinatalian niya ang kanilang mga sugat, mga kapatid. Kanyang sinaysay ang bilang ng mga bituin, siya ang nagbigay sa kanila ng lahat nilang pangalan. Sabi niya sa verse 5, dakila ang ating Panginoon. Again, at makapangyarihan sa kapangyarihan. Ang kanyang unawa ay walang hanggan. Amen. Inalalayan ng Panginoon ang maamo, kanyang nilulugmok sa lupa ang masasama, mga kapatid. Diba? Dapat maging maamo tayo dahil kung hindi masama tayo, mga kapatid, nilulugmok niya, mga kapatid. Diba? So, kapag nakikita mong nalulugmok ka, so baka may ginagawa kang kasamahan, mga kapatid. So, kinakailangan natin maging maamo sa harap natin, Panginoon. Sabi niya, nagtakip sa mga langit ng mga alapaap na siya'y naghahanda ng
ng ulan sa lupa at nagpapatubo ng damo sa mga bundok. Siya ay nagbigay sa hayop ng kanyang pagkain at sa mga inakain na uwak na nagsisidaing. Mga kapatid, siya ay hindi nalulugod sa lakas ng kabayo, siya ay hindi nasasayahan sa mga paa ng tao. Ang Panginoon ay naliligaya sa kanila sa natatakot sa kanyang mga kapatid. Diba? Yan pala yung bagay na kapag, diba, kagaya natin kapakinggan, parang din respect mo mga kapatid yung Panginoon kapag kaya mo. Diba? Dapat marunong kang kilalanin yung sarili mo mga kapatid sa ating harapan natin Panginoon. Hindi siya naliligayahan na dahil malakas ka mga kapatid. Sabi niya, naliligayahan siya sa kanila na natatakot sa kanya mga kapatid. Diba? Alam natin dapat yung katayuan natin sa ating Panginoon. At yan ang ating Panginoon mga kapatid na pinaglilingkuran natin. Diba? Tunay na dakila at mabuti sa lahat ng bagay mga kapatid. At alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya yung nangyayari sa kapaligiran mga kapatid. Dahil bagamat yung nangyayari din sa paligid natin mga kapatid ay wala nang kasiguraduhan mga kapatid. Isang bagay na meron tayong assurance kundi sa ating Panginoon sa Kristo mga kapatid. Yun yung bagay na assurance natin mga kapatid. Kung titingin tayo sa mundo, wala na tayong assurance dito mga kapatid. Diba? Yung mga nangyayari sa paligid natin, yung mga nangyayari sa lahat, sa gobyerno o sa kung ano naman, maganda yung maging aware tayo mga kapatid. Dahil alam natin yung ipag-pray natin sa ating Panginoon mga kapatid. Diba? Hindi tayo para magbulag-bulagan, hindi tayo para baliwalain yung nangyayari sa paligid mga kapatid. Diba? Porket Kristyano ako, wala akong pakialam kay mga kapatid. Hindi siya ganun mga kapatid. Diba? Dapat alam din natin yung nangyayari sa paligid natin dahil alam natin yung ilalapit natin sa ating Panginoon mga kapatid. Alam natin yung ipag-pray natin sa Kanya mga kapatid. Diba? Na patuloy tayong ingatan ng ating Panginoon at patuloy tayong gabayan ng ating Panginoon mga kapatid. Amen. Basahin pa natin sa Hebrews 4:16. Sabi niya, magsilapit nga tayo ay may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsitamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan mga kapatid. Yan pala yung bagay na gusto ng ating Panginoon na magsilapit tayo may pagkakatiwala mga kapatid. Hindi lang tayo lalapit na hihingi lang, kundi may pagkakatiwala mga kapatid sa Kanya. Na kapag dumating yung bagay na yun, makasumbong tayo ng biyaya mga kapatid at tumulong sa panahon ng pangangailangan. Diba? Isang malaking bagay sa bawat isa mga kapatid yung mga bagay na yan. Dito sa may dalawa pa tayong babasahin sa Philippians sa 4 verse 6. Sabi niya, huwag kayo'y mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng pananalangin at daing na may pagpapasalamat ay pakikilala nyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen? Sabi niya, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Amen. Diba? So, sabi niya, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay mga kapatid. Diba? Kailangan natin na hindi tayo mag-alala sa anumang bagay mga kapatid. Dahil, ano sabi niya? Anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng pananalangin at dahil na may pagpapasalamat mga kapatid. Amen. So, dito, balikan natin yung binasa natin mga kapatid. Pansinin natin to sa chapter 16. It's verse 20. Sabi niya, at sa araw na iyon, ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anumang tanong. Katotohanan na sinasabi ko sa inyo, kung kayo hihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Diba? Pag humingi tayo kanyang Ama, sa Ama, sa kanyang pangalan, ibibigay niya mga kapatid. Sabi niya, hanggang ngayon, sabi niya sa verse 24,
wala pa kayong hinihingi ng anuman sa pangalan ko. Di ba? Sabi ng Panginoon, sabi niya, kayo'y magsihingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Di ba? Sabi ng ating Panginoon, nagkikita yung ating Panginoon na wala pa kayong hinihingi sa pangalan ko. Diba? Wala pa kayong hinihingi sa akin ng anuman. Sabi niya, magsingi kayo at tatanggap kayo. Diba? Sabi niya, at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan, mga kapatid. Walang sukat, kalagyan ng ating puso, mga kapatid. Diba? Kapag binigyan tayo ng ating Panginoon, kapag ninilig tayo ng ating Panginoon, sapat ang biyaya ng ating Panginoon sa bawat isa, mga kapatid. At sabi niya, malulubos yung kagalakan natin, mga kapatid. Diba? Kung napapantay, mga kapatid, diba? Mas sulit yung kagalakan natin, mga kapatid, kapag humingi tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. At yung mga bagay na yan, alam na ating Panginoon yung pinagandaan na natin, alam niya yung mga silent battle ng bawat isa, mga kapatid. Bagamat hindi mo sinasabing sa iba man, pero alam ng Diyos yung mga bagay na yung mga kapatid. Diba? Alam ng Diyos yung mga kabigatan sa ating mga puso, mga kapatid. Diba? Alam niya yung mga bagay na at hindi niya hahayaan at hindi ihahayaan ng ating Panginoon yung ganyan lang, mga kapatid. Diba? Hindi kanya hahayaan sa ganyan lang, mga kapatid. Diba? Inaantay kanyang lumapit, mga kapatid. Inaantay kanyang tumawag sa ating Panginoon. Dahil yun yung gusto niya, mga kapatid. Kung nagkakaroon kayo ng fellowship, mga kapatid. Diba? Yun yung gusto niya na nagkakaroon kayo ng communication, mga kapatid. Dahil ayaw ng ating Panginoon na hindi ka tumatawag. Hanggat nakikita kanyang, di ba, nung napakinggan natin, hanggat nakikita niya, kaya mo pa, mga kapatid. Hayaan ka na ating Panginoon. Diba? Gusto niya yung wala ka na magagawa dahil alam mong ilalagaw mo lahat sa kanya, mga kapatid. At doon kikilos ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya sa gabi nito, salamat sa ating Panginoon sa mensahe na yan. Tayo po ulit tatayo. May bigay sa atin. Ulitin natin ng kung may magagawa. Yes. Amen. Alam ko man magagawa ang Diyos. Alam ko magagawa ang Diyos. At kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam ko man magagawa ang Diyos. Sa church, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Amen. Yes, Lord. Yan ang sinasatayan ng Panginoon sa gabi nito. Na may magagawa ka, Panginoon, sa lahat ng bagay. Amen. Magagawa. Nakapali ko pa sa kapatid Brother David. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong magagawa ang Diyos. Amen. At sa gabi nito, ay malayo na pong nakapagpong bawat isa. At nalitain din natin ang ating mahal na Panginoon sa gabi nito sa panalangin na sama-sama. At nawang bawat isa ay may pananampalataya, katulad ng ating napag-usapan na alam ng Diyos ang lahat ng bagay. At sabi nga ng Book of Psalms, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Sabi niya, see in me if there's wicked
ways in me. No? At nawa, ang bawat isa ay talastas ng ating Panginoon, ng ating mga desires sa ating mga puso. No, alam ng Diyos ang lahat ng bagay, katulad ng binasa natin na sabi niya doon, hihingi tayo sa Ama, pero ang gagamitin na pangalan ay hindi pangalan ng Ama. Tama ba? Kundi pangalan ng Anak. Verse 23 ng chapter 16 ng John. No? Kayo hihiling o hihingi sa Ama, gamit yung pangalan ng Anak. Kaya ang ginagamit natin pangalan ay hindi pangalan ng Ama, kundi doon sa Anak. Kasi wala naman tayong mababasa na kapag sa Ama ka humiling ay magagalit yung Ama. Walang ganon. Ang sabi ng Bible, kapag hindi ka humiling sa anak, magagalit yung anak. At magagalit ang anak kapag hindi mo siya hinagkan. Sabi sa Psalms chapter 1. No, kaya malinaw yan sa ating mga kapatid na ayog sa atin na ang pinaglilingkuran natin yung Diyos na naging anak. No, kasi lahat ng kapangyarihan, sabi ng Bible, sa Book of Matthew, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ibinigay na dun sa anak. Wala na dun sa ama. No, kasi ang ama at ang anak ay isa lamang. Yan yung ama na nagkatawang tao. Kaya nga mapapansin nyo doon sa binasa natin, no? Bakit siya babalik? Kasi galing siya doon. At sabi niya doon, muli akong aalis. Muli. Nabasa niyo ba yun? Muli akong aalis kasi galing na siya dito eh. Bumaba lang at bumalik na naman doon. Kasi sa Old Testament, ilang beses siya bumaba. Di ba? Maraming beses siyang bumaba. Wrestling siya kay Jacob. Tama ba? Sa pamamagitan ni Melchizedek. No? At andun din siya kay Elijah. So ilang beses siya bumaba. No? At ilang beses din siya bumalik. Pero hindi yung ginamit niya na yon para tumulo ang dugo para sa ikakaligtas ng ating mga kaluluwa, magugis ng ating mga kasalanan, maliban kay Jesucristo. Kasi kailangan ng pagbaba ng Diyos katulad natin. Except lamang sa sexual intercourse. Tama ba mga kapatid? Kasi hindi pwedeng dumasan siyan na walang ganon. Maliban kay Jesus Christ. Kailangan dumaan sa proseso ang Panginoon sa bilang tao. Kaya sabi ng Hebrews chapter 1, si Jesus Christ as a son ay ginawa, sabi niya, nalika siya little lower than angels. Kasi kapag higher than the angels, hindi tutulo ang dugo. No? Kasi walang dugo ang Espiritu. So malinaw sa atin yung mga kapatid na tinatawagan natin ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, hindi ang Ama. No? Alam naman natin na isa lang. So sa gabi ito tayo dadako sa panalangin mga kapatid. Sabi niya dito sa prayer request, pakisama po sa panalangin na maging maayos na po yung schedule ko at mailipat sa Saturday ang morning class ko every Sunday. Ang Diyos din po ang magbigay ng kapayapaan at kapayapaan sa isip ng bawat isa. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Ito ay prayer request ni Sister Kesia at dami natin sa panalangin sa ating pagluhod. Pakisama po ako sa inyong panalangin na ang Diyos po ang magbigay ng sapat na kaalaman at makapasa sa darating na final exam bukas. At ang Diyos din po ang patuloy na mag-provide ng pangangailangan ng bawat isa at patuloy pagtibayin ang pananampalataya sa Diyos po lahat ng papuri at pagsamba. Yan ang prayer ko si Brother Rob. So, ito ang ating ipapanalangin sa gabi ito at patuloy din natin isama sa panalangin sila Brother Max. So, sabi niya sa akin na isama natin sila sa panalangin din na ang Diyos ang patuloy na mag-ingat sa kanila sa dating yun dahil sila lang ikaante na mananampalataya. So yung mga na-share niya ng Word of God,
salita ng Diyos ay patuloy din natin isama sa panalangin na mabigyan ng kaunawaan. At sabi nga niya, pinapapunta siya ni Pastor sa Bicol at hindi pa niya alam kung kailan. Sabi niya, punta rin ako doon. Pero hindi ko pa rin alam, sabi ko, tingnan natin. Kasi hindi ko pa alam yung lugar na yun. Diba? Hindi pa natin kabisado. Pero sinabi niya naman kung ano yung matagal ang biyahe. So, magbabas, tapos sasakay sa barko. Hindi pagbaba ng barko, mga 4 hours kaya tapos sa kanila. So, sama natin sila sa panalangin na patuloy silang gabayan ng Panginoon sa kanilang gawain. No? Then, sila lamang yung pamilya na nandun. Although sabi niya may mga nabautismo na tumating na sa kanila, patuloy natin silang isama sa mga bagay na yun. At ang bawat outreaches ng Bahay Dalangina na patuloy na gabayan ng Panginoon. No, kasi malalayo yung outreaches, di ba? Hindi ito yung katulad ng iba na nandyan lang. 2 hours, 3 hours, 4 hours lang ay pwedeng magbiyahe. So, sa atin kasi magpukonsume ka ng isang buong araw sa biyahe lang. Mahirap puntahan. Pero wala imposible sa ating Panginoon. Pero dito lamang sa lupa sa ating kalagayan. Kasi pagdating ng araw, hindi na yan na kailangan mo ng pamasahe, pagka kailangan mo pa ng masasakyan, kundi sasabihin mo na lamang kung saan gusto mo pumunta at andun ka na. Diba? Katulad ni Jesus Christ nung nabuhay maguli. Diba? Sabi nga ng Bible at sabi ng mensahe, sa ngayon, hindi pa natin maintindihan kasi wala pa tayo doon sa ganung katawan. Kumbaga, theory pa lang tayo, nakikita pa lang natin sa nababasa. Pero sabi nga ng mahal na propeta, kaya mo alam yun, mayroon kasing nakwikin sa iyo sa kaluluwa. Kasi before that, ay galing ka na rin doon. Galing ka na doon. At ay binaba lang sa lupa, parang hindi mo alam. Kasi nawala kang sa ganung kalagayan eh. Pero after that, nung dumating salita ng Panginoon, doon ka pala galing. Doon ka rin babalik. So, salamat sa ating Panginoon sa gabi ito na patuloy natin isama sa panalangin ito, pati ang bawat isa sa atin. So, sa gabi ito tayo lulot, tayo manalangin.
sa ating Panginoon. Lord God, sa gabi ito kami nagpapasalamat muli sa ikaw bigyan at kabiyakilan sa amin. Nawa ang iyong salita, O God, ay mahulog sa aming mga puso at magkaroon muli ng bunga na naayon sa iyong kalooban at sa iyong ng Espiritu Santo, Lord Jesus. Lord, ang bagay nito, God, lahat ng bagay ay alam mo, God, at ang dalangin namin sa bawat paglakad namin ay patuloy mo kami pag-ingatan at patuloy mo kami i-correct sa aming mga pagkakamali. Lord, kinikilala ka namin, ikaw ang Diyos na tunay at tapat sa lahat ng bagay. Lord, sa gabi ito, patuloy mong pag-ingatan ng bawat isa sa amin hanggang sa pag-uwi ng aming mga kapatid. Ikaw ang siyang patuloy na mag-ingat. So kami nagbabalik ng kataas-taasang papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng Jesus Kristo naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat sa ating Diyos sa mga salita na ating napakinggan at tayo dadako na sa isang pagi. Ang pagbabalik ng kaloob, awitin natin Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah,
mo kapinsan ka na namin. Dahil ang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus Cristo, Lord Jesus, maraming pong salamat, Panginoon, sa mayaman ng mensahe, O Lord Jesus, na yung pinamalita sa aming Panginoon. Dalangin namin na Diyos, bawat salita mo, Panginoon, ay hindi lamang pumasok sa aming isipan, kundi bagkos, Lord God, ay mahulog ito sa aming puso at ipamuhay namin ng Diyos sa pang-araw-araw namin pagkipagbaka sa sanlibutan ng Lord Jesus. Tunay, Panginoon, na alam mo ang lahat ng bagay, Panginoon. Alam mo, Diyos, ang laman ng aming puso sa oras na ito, Panginoon. Lord Jesus, marami pong salamat sa salita mo, Panginoon, na muling nagpaalala sa amin. O Diyos, dalangin namin ang pagpapala, Panginoon, na nagmumula sa iyo tungo sa iyong ginamit, Panginoon, sa likod ng pulpito, mula sa iyong tagapanguna hanggang sa pamalitan ng iyong pagpapala, O Lord Jesus, na iyong ipagkaloob ito, Lord Jesus. At Panginoon, alam mo din naman ang kanilang mga pangangailangan, Lord God. At sa bawat mananampalataya, Panginoon, sa daking ito, Panginoon, na patuloy na nagtitiis, Panginoon, hanggang sa iyong pagantay, sa iyong pagdating, Panginoon, ay yung palakasin, Panginoon, ang aming pananampalataya, Lord God. Sa gayon, Panginoon, masumpungan mo ang bawat isa sa amin na may pananampalataya, O Lord Jesus, na yung itinanim, Panginoon, at nagpunga, O Lord God. At sa bawat nalikong, Panginoon, na sa labi tungo sa offering, Lord God, ay yung itong basbasan, Panginoon, at magamit nawa, Panginoon, sa ikalalago ng iyong iglesia, Panginoon. At sa maghahawak nito, Panginoon, ay gabayan mo siya, Panginoon. At yung ipagamit ito, Panginoon, para sa ikalalago, O Diyos, ng iyong iglesia, Panginoon, at ikalalaganap ng iyong salita, O Lord Jesus. At sa pansamantala namin paghiwa-hiwalay, O Lord God, dalangin namin ang pag-iingat mong muli, Panginoon, upang makauwi kami sa aming kanya-kanyang tahanan, Panginoon, nagaya, Panginoon, na iyong pag-iingat sa amin sa pagdako namin sa bahay ng Panginoon. Sumayo, Diyos, ang kapurihan pa sa salamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus Cristo, na aming Diyos at tagapagligtas. Bless you, Brother Randall. At tapos na po ang ating buhay, mga kapatid. God bless you, brothers and sisters. Habang tayo kakamaya, awitin natin, "Oh, I love you with the love of the Lord."